everyone! I'm Rebecca Norbay Silva, your real estate broker dito sa Pampanga. And today, nandito tayo sa Angeles City, Pampanga. And I am so excited to share with you kung ano bang nasa loob nitong beautifully modern contemporary home na nasa aking likod. Give you a background, this property has a lot area of 120 square meters and a floor area of 180 square meters. Meron tong 4 spacious bedroom, 3 full toilet and bathroom. Meron din tong sariling maid's room with toilet and bathroom. May sariling balcony and madami pang iba. So, before tayo pumasok sa loob, gusto ko lang i-explain itong nasa labas natin. So, this is a modern contemporary home with warm, minimalist, and tropical-inspired touches. So, sa labas pa lang, mapapansin natin yung clean architectural lines. Gumamit sila dito ng dark finishes. Tapos, yung mga panels na makikita natin sa loob are wood-like accents. And then, yung style niya, brick yung design, no? So, dito, start na ako. So, dito sa labas, dito yung ating vehicular gate. Tapos, nandun yung ating pedestrian gate. Pero dun tayo papasok mamaya. Gusto ko lang itong i-emphasize na ang kanilang gate ay automated. Kapag halimbawa, nandyan ka na, parating ka na, pwede mong pindutin lang yung remote tapos mabubuksan na to. Ganun ka high-tech itong bahay na to. And yung color niya is more on gray na color. Tapos moving on sa side na to, meron lang mga plants dito, may pebbles na rin. Tapos, exterior light dito. Ito daw mailbox nila ay disuse. So, very safe yung ating mga mails na nandito. And then, meron na rin siyang kasamang doorbell. So, ito yung sinasabi ko na brick na accent. So, ito yung ating pedestrian gate. So, pasok tayo sa loob. So, sa pagpasok natin, napansin ko yung kanilang walkway dito, naka-stone pathway na siya. Tapos may mga pebbles na color white. Ang ganda, nagko-complement yung mga colors. Dito, gusto ko tong i-emphasize, may pocket garden dito. Mini pocket garden. Meron din tayong breeze block wall. So, yung kagandahan nito, air ventilation, and at the same time, nandun pa rin yung privacy. Tapos, yung shade ng wall dito, medyo mix ng gray and green. Glossy na rin siya, so waterproof yan. And then, dito yung main entrance natin. Pero before tayo pumasok dyan, mag-move lang ako dito sa side na to. Ang ganda nito, nakakadagdag ng beauty, aesthetic ng bahay, no? Horizontal lines na mga design. Tapos, dito, sa kanilang parking, actually, kasya yung long ng mga sasakyan, SUV or van. Tapos dito kung may tricycle kayo, may mga motor, perfect tong spot na to. And then, ito yung sinabi ko, kaya siya automated kasi ito yung napansin ko. And then, may voice in ulit. Punta tayo sa side na to. Meron tayong weatherproof na electrical outlet dito. Maganda yung ceiling natin. White paint finish, very clean, and yung wall na to is plastering din na white. Then, dito yung ating access door or back door natin. I think na-mention ko na lahat. Yung height nito approximately more than 9.5 feet. So, tapos na tayo dito sa labas. Pasok tayo sa loob. Ito yung ating main entrance. Medyo elevated lang siya. May 2 step before yung main door. Gusto kong i-emphasize yung ceiling natin. Meron tayong malaking outdoor light. Tapos yung ating ceiling na gumamit sila ng wood-like accent na vertical na ceiling, no? Tapos yung door natin, hindi siya sobrang gigantic. Pero ang ganda niya, nag-fit siya dito sa design ng entire bahay. And then, wood yung ating door. And wood din yung ating door jamb. Security natin dito, 2 lever type door handle and deadbolt lock. So, pasok tayo. So, pagpasok ko dito sa kanilang main house, napansin ko na merong space dito on my left and dito sa right. So, itong right na to, ito yung first bedroom natin. So, pwede itong gawing guest bedroom or kapag may kasama kayong mga senior citizens, pwede dito sa bedroom na to. Before ko yan pasukin, punta ako dito. So, dito sa side na to, meron tayong 2 step pababa. Sa ilalim ng staircase, merong space pa dito. Pwede kayong magpalagay dito ng storage nyo pa. O kaya yung parang pinupull out na lalagyanan ng mga shoes. Tapos dito yung ating first toilet and bathroom. Ang ganda ng door. Gusto ko lang to emphasize. Ang ganda ng itsura niya, no? Tapos wood din yung kanilang door jamb. Wood yung kanilang door. Lever type door handle. What's included? So this is a toilet and bathroom. Hindi lang po siya powder room. So what's included? Itong lavatory. Meron siyang base cabinet here.
may circular na mirror, may 2 electrical outlets dito. Gray yung kanilang style. Tapos ito, hindi siya glossy, rough siya. And then, yung flooring din natin dito, hindi siya glossy, no? Which is good for toilet and bathroom. Move lang ako konti. Sa part na to, may glass enclosure. Gusto ko itong i-emphasize, yung medyo parang paslant ng konti yan. So, may glass enclosure included. Water closet, meron na rin tayong bidet. Tapos, yung shower natin dito is rain type shower and telephone type shower. Tapos, may faucet din dito and may drain dito sa side ito. Iba yung color ng tiles dito sa flooring ng shower area and dito sa toilet area. So, tapos na tayo dyan. Move on tayo sa... Move on tayo dito sa... On my right side. So, dito sa right side, I think yung kanilang size ng door is standard din. Ganito yung itsura, no? May pa-curve lang siya dito. Tapos lever type door handle, lahat ng kanilang door handles. Pasok tayo. So dito, I think kasya yung double size na bed frame. Yan, kasya yung double size na bed frame. Merong electrical outlet, 2 electrical outlet dito, and 6 electrical outlets dito. I think perfect to kapag lalagyan mo siya ng TV console or magpapakabit ka ng television dito. And then, kasama na rin po yung ating air conditioning unit. Tapos dito sa side na to, medyo malaki yung window. 2-panel sliding glass window with screen. Itong window na to is nakikita natin yung sa parking area. Kasama din yung blinds natin with main light dito, no? Wala masyadong design sa ceiling natin, pero functional, very simple lang tong bedroom na to. And dito, may included na rin siya na built-in cabinet from floor to ceiling. Meron din siyang mga drawers dito. At ito, yung mga sabitan ng mga damit. More pang storage sa taas. So, that's our first bedroom. Punta tayo sa kanilang living area. So dito, from this bedroom going dito, napansin ko na open concept space yung kanilang layout. Tapos, sa side na to, ang ganda kasi hindi mo halata na this is the staircase. Gumamit sila dito ng wood look na tubular PVC, no? So, very safe kasi nga hindi aanayin. Tapos, kung nasan ako, this is our living area. Ang ganda ng style! So, kasya dito kahit siguro 100-inch na TV. Meron din tayong TCL na air conditioning unit. May 4 dito na shelves. May fix na tayo na TV console. Another shelves dito. Tapos, may saksakan na din dyan. And ready na talaga siya na lagyanan ng mga gamit. Tapos, yung ceiling natin, gumamit sila din dito ng chandelier. And flooring natin, 60 by 120 yung floor tiles natin, no? Nasa sa inyo na po kung paano nyo siya i-design, kung saan nyo ilalagay yung sofa. Tapos ito, gumamit lang din sila dito ng 2-panel sliding glass door with blinds na rin, which is included na rin po kapag turn over. Gusto ko lang i-mention na meron din pong nakakabit na CCTV dito. Very generous yung owner, no? Kasi sila na yung nagpalagay ng CCTV. Move on lang ako sa side na to, which is yung ating dining area. Itong spot na to is designed, I think, for dining area. Kasya siguro dito yung 6-seaters or 8-seaters dining table. Kasi dito yung lanay area. Gumamit sila dito ng 2-panel sliding glass door with screen. Naka-polycarbonate roofing yung ating lanay. So, mamaya puntahan natin yan. Tapusin muna natin dito sa loob. Dito yung ating table. And then, move on lang ako sa side na to. This is our main kitchen. Meron tayong double stainless steel sink. Very cute na faucet. Ayan, ang ganda. Nandito yung ating mga switch for yan sa mga lights. May lighting din dito. Naka-modular na rin yung kanilang kitchen cabinet. Tapos naka-soft hinge na rin siya. So, hindi masyadong effective kapag nagdadabog si Mrs. Yung kanilang ginamit na material dito is marble look quartz. May 2 electrical outlets dito. And then, included na rin tong 3 built-in cooktop. And with range hood. Tapos may space pa dito for more storage. And check ko lang kung gumamit sila ng trays. So, meron ditong trays for mga utensils natin. And then, dito naman,
Meron din tayong trays para sa mga kawali. Ganyan, kawali, kaldero. And meron silang kitchen island. Gumamit lang din sila dito ng wooden. Tapos marble look yung quartz natin. Dito sa area na to, meron silang 3 pendant lights. Ang cute ng color. May cold, may warm, both warm. Ang ganda pa nito kasi may space pa dito sa gilid. I think itong side na to is designed siya for refrigerator. Meron siyang 1 electrical outlet doon. And here, and dito sa part na to, meron din siyang marble look quartz. May backsplash tiling dito, madaling linisin. And may switch dito, may 1 electrical outlet. Perfect to for coffee area, ganyan, or lalagyanan niya pa ng mga gamit. Madami pang space dito sa area na to. Tapos, ito pa. Yan, mga gamit na yan. And then, move lang ako dito sa kanilang extension ng kanilang kitchen, which is yung kanilang service area or dirty kitchen. Gusto ko lang tong i-emphasize na very nice yung idea na nagpalagay sila ng 2-panel sliding glass door with screen. Bakit? Kasi pag nagluluto ka, and imagine naka-aircon tong buong ground floor mo, so nagluluto ka dito, maamoy din pati dito. So, pwedeng i-close mo to kapag nagluluto ka. Move lang ako sa kanilang dirty kitchen. So, dito sa dirty kitchen nila, isang parallel lang na ganon. Wala siyang backsplash tiling, pero naka-plastering siya. Madali din naman siyang linisin kapag nalagyan ng mga mantika or natalsikan ng mantika. May 2 electrical outlet doon. Meron na rin siyang range hood dito. Tapos, kung gusto nyo yung type ng parang pinapatong lang na cooktop, yung degas, pwede din. Tapos naka-prepare siya, may butas dito para dun sa tube ng gas. Another pang space dito. And dito din. Ayan. So halos the same lang yung itsura. Meron din pong dito, tray dito. Double stainless steel sink with faucet din siya na naggagalaw-galaw. At yan pa, more space for kitchen cabinet. Sa side na to, gusto ko lang i-mention din yung flooring. Ang ganda ng tiles, no? Anyway, moving on. May 3 pin lights dito sa ceiling. Ito yung switch para dun sa ilaw sa ating carport. Tapos, yung window na ginamit nila dito is jalousie with screen na din. And then, dito, may half-size na screen. May door dito. Ito yung ating access door or back door going dun sa ating carport. Tapos, nandito yung ating mga main switch breaker. Ito, yan. So, di pa tayo tapos dyan kasi dito sa side na to, nandito yung space for laundry area. Meron mga outlets dito. May faucet dito and may drain dito sa part na to. Dito naman, another door. So, pwede itong going maid's room or extension ng pantry. Meron tayong 2 electrical outlet dito. Merong 1 main light dito. Tapos naka-tiles din siya ng 40 by 40 centimeters floor tiles. Mag-move lang ako konti. Dito, minaximize talaga nila yung space. Akala ko block lang to eh. Pero pag isasarado natin yung door, nandito yung ating another toilet and bathroom. So, ayan, may lavatory tayo dito. I think perfect to pag may kasama tayo sa bahay. Lavatory, water closet, may bidet, may air vent dito, 2 electrical outlets. Walang glass enclosure, pero pinaka nagustuhan ko dito is yung buong toilet and bathroom is naka-tiles siya. Meron tayong telephone type shower with faucet na din. May wall niche dito sa side na to. So, yun yung ating ground floor. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Balik tayo ulit dun sa may lanay. So, dito, from dun sa dirty kitchen natin, move lang ako dito sa side na to. Ito yung ating lanay area. Dito sa lanay, ang ganda lang dito maglagay ng coffee table, tapos chill lang kayo. Kasi nga may pocket garden pa dito. May space pa dito. Pwede kayo magtanim dyan. May pebbles na din, no? Nakadesign na talaga siya. Tapos sa side na to, meron din tayong faucet. So kung magdadagdag pa kayo ng halaman, pwede ito yung maging source ng water nyo. Ganito yung size ng ating lanay area. Roofing na din buo, no? So, hindi mababasa pag umulan. Meron din siya malaking main light dito sa ceiling natin. So, yun yung ating ground floor. Akit tayo sa second floor. So, from living area, going dito sa staircase. Ayan. So, dito sa staircase, meron siyang strip lights. Wood look yung kanilang stair tread. Yung tulong ng strip lights, nakikita mo kung saan ka tatapak. Mention ko lang yung staircase natin, hindi siya very steep, which is
kid-friendly and senior citizen-friendly. Meron tayong switches dito. Two-way switch din para dun sa chandelier natin. Strip lights natin dito sa stairs. Naka-glass railing tayo. Naka-hardwood yung ating handrail. So, akit tayo sa taas. So, pag akit natin dito sa staircase, mapapansin natin kaagad na meron na tayong blackout curtain and meron tayong sheer. So, kung ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo ng masyadong madaming natural light, pwede mo itong i-close. Massive and fixed yung ating window sa bandang taas. Tapos dito, awning type windows with screen, which is nice. Pwede mong buksan kapag gusto mo ng airflow dito sa area na to. So din sa reason bakit siya naging elegant yung bahay na to is because of this rectangular LED frames na ginamit nila. Going pataas, plastering to, glossy naman siya, and waterproof tong mga to. Meron tayong electrical emergency light doon. May 2 electrical outlets doon. May 3-pin lights dito sa pathway, sa walkway natin. So itong switch na to, ito yung mga same din switch din sa baba. Kung gusto nating patayin yung strip lights or yung chandelier dito or yung light na nandito sa ating second floor. So yan. Dito sa second floor, meron tayong 3 bedrooms. Nandito din yung ating master bedroom. And meron tayong 2 toilet and bathroom. So, pasukin muna natin yung ating second bedroom. So, dito sa bedroom na to, ayan, gumamit sila dito ng wood door, lever type door handle, wood door jamb din. Dito, yung space, kung mapapansin nyo, meron tayong fixed window and awning type window. With blinds na rin kapag ita-turn over sa atin. Same din dito. Dahil dito sa area na to, it gives us an idea na dito ilalagay yung ating bed frame. Tapos, I think kasya dito yung double size na bed frame. Pwede mo din palagyan dito ng bedside table. Area na to, may nakaabang dito na to electrical outlet. Kung gusto mong palagyan to ng study area, pwede din. Meron na rin tayong TV console na included. May 2 electrical outlets dito. And then, mention ko lang, yung ating flooring, gumamit sila ng wood look tiles. And meron din tayong air conditioning unit na included. Built-in cabinet. Yan, mga shelves. Meron tayo dito. Yan, cabinet na hanging clothes. So, yun yung ating bedroom number 2. Punta tayo sa bedroom number 3. So, dito, from bedroom 2 to bedroom 3, almost the same yung kanilang itsura. Iba lang yung layout. Kasama yung air conditioning unit. Unahan ko na. Same yung mga doors and door handle. Dito sa side na to, meron tayong window dito. And then, another window dito. Fixed to and awning type window. Kasya din siguro yung double size na bed frame dito. Pwede ka maglagay dito ng bedside table. And may 2 electrical outlets din dito. Nandito yung ating air conditioning unit. Gusto kong i-emphasize yung ceiling pala natin. Meron siyang wood accent sa taas na may lighting. 4 electrical pin lights. And 1 main light dito sa gitna. May TV console na rin, may 2 electrical outlets, and may built-in cabinet sa side na to. Check natin yung master bedroom. But before that, check muna natin yung common toilet and bathroom. From bedroom 3, nandito yung ating toilet and bathroom. This is the second toilet and bathroom, except dun sa toilet and bathroom ng ating mga kasama sa bahay. Yan, gusto ko lang ito emphasize. Meron silang lavatory dito. Faucet din dito, and then base cabinet. May 2 electrical outlets sa side na to. Tapos meron din siyang included na mirror at water closet. May drain dito sa toilet area. Naka-tiles yung walling natin from floor to ceiling. Meron na rin tayong included na exhaust. 2 lights lang dito for toilet and shower area. May included na bidet and glass enclosure din na medyo pa-curve yung sa part na to. Tapos may wall niche din tayo dito. And faucet, rain type shower, telephone type shower. And ito, meron tayong air vent kahit na meron na tayong exhaust. So, gumamit lang din sila dito ng 2-panel sliding glass window. Kasama na rin po itong ating mga blinds. So, yan yung ating common toilet and bathroom. So, move on na tayo sa master bedroom. So, ito yung ating master bedroom. Dito sa master bedroom,
napaka-spacious ng ating master bedroom. So, dito sa master bedroom, meron tayong big space for yung bedroom mismo. Tapos may walk-in closet tayo and ensuite bathroom. May access din tayo sa balcony. So, dito sa master bedroom, yung access natin sa balcony. Dito yung space for bed frame. May air conditioning unit na rin included. Same yung style ng mga bintana, no? Fixed window dito, owning type window sa taas. And then, gusto ko lang i-emphasize yung mga electrical outlets. 2 electrical outlet and another 2. I think designed to for bedside table. Dito din, another 2. And then, meron tayong TV console. May 2 electrical outlets din tayo dito for television. Hindi pa natin binubuksan yung ilaw. Napakaliwanag, no? Kasi ang daming natural light because of this part ng ating house. Gumamit sila dito ng double panel sliding glass door na may screen na din, which is very nice. Included na rin tong curtains and shears natin dito. So, kung morning type na person ka, shears na lang or pwede mo siyang i-open. And then, dito yung ating balcony. Pero, ipapresent natin yan pinaka-last. Punta tayo dito sa kanilang built-in cabinet. So, dito, ang daming space for cabinet. Hanging clothes, may mga drawers dito, and another one, another here, at yan, mga folded clothes sa baba. At saka dito din. May 2 pen lights dito, and on my right side, ito yung ating ensuite bathroom. So, tuloy na natin. Dito sa ensuite bathroom, gumamit sila dito ng marble look quartz. May faucet dito. Yan, isa lang yung lavatory natin. 2 electrical outlet on this side. And meron na rin tayong base cabinet here. Meron din tayong drain sa toilet area. Meron tayong water closet, HCG yung brand. May bidet din tayo. And may stopper dito, which is nice kasi nga ito yung door. Yan. So, para hindi siya tatama. Perfect! Ang galing, oh! Ang galing. Walang hindi siya nagkakamali. Ang galing ng pagkakasukat. Galing na gumawa ng bahay na to. May glass enclosure. Ang galing, no? Hindi siya tumama dito. Ilang beses ko siya naman magaling. May walnuts dito. Ang ganda! Quartz din siya. Gusto ko yung i-mention yung details ng accent nila dito. Yan. Tapos may blinds din tayo dito sa awning type window, 2 panel sliding glass window with screen. May telephone type shower din tayo dito. Rain type shower, faucet din. And naka-tile siya from floor to ceiling. Yung buong toilet and bathroom, yung ensuite bathroom. And may malaki din tayong mirror dun sa lavatory. Okay, so punta na tayo sa balcony. Okay, so punta na tayo sa ating balcony. So, dito yung space sa ating balcony. Ang ganda. Gusto ko din ng ganitong house. Malaki yung balcony natin. So, this is our access going sa ating balcony. And then, so, dito sa part na to, naka-tiles yung ating balcony. Tapos, I think may drain din siya. Napatungan lang ng mga pots na to. Same design, yung nandun sa ground floor, sa may gate, na brick yung style niya. Meron din siya mga exterior lights na nagbibigay ng beauty dun sa entire property. So, may canopy din tayo dito. 2 pen lights dito sa labas. Dito, sa balcony natin, gumamit sila ng glass railing and metal yung kanilang handrail. Very nice yung concept actually kasi open siya and safe kapag ganito yung type ng railing natin. Hindi natatakpan yung design, yung beauty ng house. Punta ako sa side na yan. Dito sa side na to, nandito yung naka-install yung mga condenser natin sa air conditioning unit. And napansin ko din, yung ginamit nilang roofing is rib type GI roofing. Gusto ko lang i-mention yung kanilang ceiling na wood look yung panels natin na ginamit dito, which nagbigay din talaga ng aesthetic or ng elegance dun sa bahay. So, tapos na tayo sa ating full house tour. Balik tayo sa baba. And that completes our full house tour dito sa brand new, modern, contemporary house located in Angeles City, Pampanga. And if you are interested na makita itong property na to, please feel free to reach out sa aking social media accounts or Facebook Messenger, Rebecca Narbay Silva. You can also message me sa mga phone numbers na nakikita nyo po dito sa screen. And before mag-end tong video na to, gusto ko lang pong sabihin, this beautiful modern contemporary house is now priced at 13 million pesos.
If you're interested po, you can get this property through cash or bank financing and I can help you from site viewing hanggang ma-turnover po sa atin. All throughout ng process, sasamahan ko po kayo and i-assist ko po kayo. And that's it guys. Thank you so much for watching. Have a nice day everyone!